Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Nasa ikawalong araw na po tayo ng ating Misa de Gallo o Simbang Gabi. Mga kapatid, nakakasiguro po ako lahat tayo may pangalan. Yan po, siguradong sigurado ako. Maliban na lamang kung meron sa atin dito ang walang pangalan. Pero lahat tayo may pangalan. At sa palagay ko, ang bawat pangalan natin ay mayroong kahulugan at kwento kung bakit yan ang ibinigay sa ating pangalan ng ating mga magulang. Alam nyo ba ang kahulugan ng pangalan ninyo? O kaya naman, bakit yan ang ipinangalan ng mga magulang ninyo? Ang kwento, bakit yan ang naibigay na pangalan sa inyo? Pero kung titingnan natin, siguro naman yung pangalan natin ay pinag-isipan ng mga magulang natin. Sa tutuusin po, ang hirap magbigay ng pangalan. Ako nga po, sa aking mga alagang aso, nahihirapan ako mag-isip ng pangalan. Kaya kung ano-anong pangalan ng mga aso, may Mikmik, Sassy, si Badubichi, si Asimo, at dahil meron bagong aso at hindi ko alam ang ipapangalan, ang ibinigay na pangalan ay Baby Girl na lang kasi yun yung naririnig ko. Yun yung meron silang binibiro, kaya yun na lamang ang ipinangalan ko sa aso na mayroon ako. Mga kapatid, alam ko napakahirap mag-isip ng pangalan. Sa mga magulang, alam ko po na talagang pinag-iisipan ninyo at pinaghahandaan nyo kung ano nga bang pangalan ang ibibigay ninyo. Sa ngayon po, mga kapatid, ngayong ikawalong araw ng ating Simbang Gabi o Misa de Gallo, tampok sa ating ebanghelyo ngayon ang kapanganakan ng anak nila Zacarias at Elizabeth. At nung po siya ay papangalanan, ang inaasahan ng mga kamag-anak at ng mga kababayan nila ay ipapangalan siya, yung bata, sa kanyang tatay na si Zacarias. Alam po ninyo, sa ating mga Pilipino, sa pagpapangalan, mahilig tayo sa mga pinagdudugtong-dugtong. Gaya ng kapag nagkaanak sina Jose at Maria, Jomar ang lalabas. Pero yung iba sa atin, ang pangit ng kalalabasan, parang Conrado at Dominga, pag kinuha yung first syllables, ang lalabas ay condom. Kaya hindi gayon maganda yung talagang pinagsama-sama din natin yung syllables ng mga magulang o mga lolo't lola. At tayong mga Pilipino, mahilig din tayo na kapag lalaki, unang lalaki, junior. Kaya siguro ito rin po yung kaisipan ng mga kamag-anak at ng mga kababayan nila Elizabeth at Zacarias na ipapangalan magiging tila junior yung anak nilang, pero hindi ito ang pangalan na ibinigay. Ang pangalan ay Yohanan o John na ang ibig sabihin, napaka-mabuti ng Diyos. Mga kapatid, totoo nga po, napaka-mabuti ng Diyos sapagkat ipinakita niya ang kabutihan niya sa mag-asawang Elizabeth at Zacarias. Sa kabila ng kanilang katandaan at hindi pwedeng magkaanak si Elizabeth, ang Diyos sa kanyang kabutihan gumawa ng paraan sa tila imposible at naging posible. Kaya po sila ay nagkaanak at sa kanilang pagpapasalamat, ito ay kanilang pinangalanang Juan o kaya naman Yohanan, napakababuti ng Diyos. Totoo nga mga kapatid,
Ang pagdiriwang ng Christmas ay ang kabutihan ng Diyos. Na sa kabila ng ating pagiging matigas ng ulo, sa ating pagiging makasalanan at pagdayo sa Diyos, ang Diyos napakamabuti sapagkat hindi niya tayo sinukuan, hindi niya tayo binatawan. Gumawa pa rin ang Diyos ng paraan at dito isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay mailigtas mula sa ating kasalanan at kamatayan. Kaya po napakamabuti ng Diyos. Gaya ng karanasan nila Elizabeth at Zacarias, nagpagkaloob sa kanila ang kanilang anak na si Juan. Kaya po, mahalaga na ating makita na ang Diyos kailanman hindi tayo tinignan na walang silbi. And let us try to counter yung emerging culture na tinatawag na throwaway or disposable culture. Na kung saan, maski sa ating social media platform, kapag toxic yung nakikita mo, napakadaling unfollow o kaya naman napakadaling i-unfriend kapag ayaw mo na. Parang pangiti-ngiti kayo pero hindi mo alam na unfriend ka na pala. Pero kapag sa ating ugnayan, ito yung ating dala-dala. Kapag ayaw mo na, bibitawan mo na, itatapon mo na. Kung walang silbi, bibitawan mo na, itatapon mo na parang basura. Napakadali nating itapon ang mga bagay-bagay na sawala tayo, pagod na tayo, o kaya naman ayaw na natin. Magandang paalala ng ating pagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan ng Diyos, kailanman hindi niya tayo tinatong basura na walang silbi o kaya naman disposable, katapon-tapon. Sapagkat ang Diyos, pinapahalagahan tayo kahit ano pang mangyari. Na sa kabila ng ating katigasan ng ulo, napakabuti pa rin ng Diyos. At kahit makasalanan tayo, ang tingin ng Diyos sa atin, mahalaga pa rin. At dahil mahalaga tayo, mahal at aalagaan tayo ng Diyos. Ganito yung ating worth. Kaya kung ating tinatanong kung ano ba yung worth natin, look at Jesus crucified on the cross. That is the price, that is the worth na mayroon tayo. Ang Diyos ibinigay ang lahat sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Hindi tayo disposable. Hindi tayo katapon-tapon. God is really gracious. Pangalawa ko mga kapatid, Yohanan ang pangalan ng anak nila Elizabeth at Zacarias. God is gracious. At ang challenge sa atin, maging instrumento tayo ng kabutihan ng Diyos. Sa anong pamamaraan? Sa ating little ways. Like, paano tayo makisalamuha? Kung sa hindi ba tayo nabiyayaan ng magandang itsura, at least man lamang mga kapatid, may pakita natin yung kabutihan ng Diyos sa ating asal o pag-uugali. Ang pangit naman na hindi nabiyayaan ng magandang itsura, pangit pang ang pag-uugali. Double dead yun. Kaya sana bawiin pa lang natin sa pag-uugali o kaya sa mabuting asal at sa ating kabutihan, sa ating magandang pakikisalamuha o pakikitungo, sabihin ng tao, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi po ba? At least doon po, mararanasan nila yung kabutihan pa rin ng Diyos sa ating kabutihan. Kaya kung
may pangit tayong pag-uugali o asal, baguhin natin. Pero kapag yung itsura natin yung may problema, hayaan mo na, wala tayong magagawa diyan. Pero kapag yung pag-uugali o asal, pwede nating baguhin yan. Upang sa gano'n, ngayong Christmas ay maranasan ng mga taong makakasalamuhan natin, mabuti talaga ang Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.